Sugatan ng malubha at nakagapos sa isang hindi kilalang dungeon na tinitirhan ng mga hindi maipaliwanag na mga halimaw. Alam nila na may kakaiba dahil marami na silang nalampasan na mga silid na puno ng mga gamo-gamo. Nadiskubre ni Yui na ang isang magic circle ng pagkapos ay ginamit para pigilan ang boss monster, na maaari lang ma-activate ng isang S-rank na hunter. Samantala, napansin ni Yubon na ang monster ay binuksan at inalisan ng mga organ, nagpapahiwatig na ito'y ginamit sa mga bahagi nito bago ito iniwan para mamatay. Sumang-ayon si Yui at napag-isipan na sila ay nasa isang artificial na dungeon na nilikha ng isang tao. Nagulat si Yubon sa posibilidad na may nagsasagawa ng mga eksperimento sa mga halimaw. Sa kabilang banda, naisip ni Kibong na hindi naman ito lubos na nakakagulat dahil sila rin ay nagsasagawa ng mga eksperimento sa mga labi ng isang fire dragon sa South Korea. Napagtanto niya na kailangan nilang mabilis na lisanin ang dungeon para maiwasan ang anumang panganib. Inutusan ni Kibong ang system na sumipsap ng enerhiya mula sa namamatay na boss monster, na naging sanhi ng pagkasira nito at nagbunyag ng labasan. Habang lumalabas sila, nangako si Kibong na ipapaliwanag ang lahat ngunit kailangan muna nilang makalabas ng dungeon. Sa labas, sinalubong sila ni Jun na nagsabi sa kanila na nasa loob sila ng dungeon ng 2 buwan, na ikinagulat nila. Pinatunayan ng system ni Kibong na ito'y totoo. Sa kanilang pagdating, nakahinga ng maluwag si Sangang na makita silang ligtas at pinanood ang recording ng nangyari sa loob ng dungeon kasama si Zon. Sinabi ni Sangang kay Yui at Yubon na magpahinga at na ang recording ay mananatiling lihim. Kinuha niya ang kamera ni Yui para kopyahin ang nilalaman at burahin ang orihinal na file. Pagkatapos umalis ang dalawa, ipinakita ni Kibong ang Daystone kay Sangang, na pinuri siya para sa kanyang trabaho at nagtanong tungkol sa mga limitasyon ng kanyang lakas. Mapagkumbabang sumagot si Kibong at sinabi ni Sangang na ang pagkakaroon ng Daystone ay makakatulong sa sangkatauhan na mapalapit sa pagtatapos ng monster phenomenon. Lumabas si Kibong sa gusali at nakita sina Kangha at ang kanyang grupo na naghihintay sa kanya sa isang kaawa-awang estado. Sinabi ng system kay Kibong na ang kanyang grupo ay lahat nagising bilang mga manlalaro ngunit nakadetect ng isang hindi kilalang kapangyarihan na hindi pagmamay-ari ng mga manlalaro, katulad ni Kangha. Nagulat si Kibong at nagbigay pugay ang grupo sa kanya. Pinuri ni Kibong ang kanilang pagsusumikap habang siya'y wala at si Kangha ay natuwa sa papuri mula kay Kibong. Ipinaliwanag ng Vice Captain kung ano ang nangyari habang wala si Kibong. Noong araw pagkatapos pumasok ni Kim Kibong sa dungeon, si Kangha ay pumapatay ng mga halimaw mula sa dungeon break habang namamangha ang hukbo. Nagulat si Jun sa lakas ni Kangha at naalala ang suntok na binigay sa kanya ni Kang, napagtanto na maaari siyang naging katulad ng mga halimaw na sinisira ni Kangha. Naramdaman ni Jun ang kanyang kawalan ng kapangyarihan at hiniling na maging mas malakas. Pinanood niya si Kang nasirain ang mga halimaw mula sa dungeon break at naiinggit sa kanyang lakas. Ipinahayag ni Jun ang kanyang kagustuhang maging kasing lakas ni Kangha. At hindi tumayo sa tabi matapos ang tagumpay ni Kangha laban sa mga halimaw. Ibinahagi ni Jung sa grupo ang kanyang intensyon na humingi ng payo kay Kang para mapalakas ang kanyang sariling kakayahan. Bagamat may mga pag-aalinlangan ang ilang miyembro ng koponan tungkol sa ideyang ito, nanatiling matatag si Jung sa kanyang desisyon na kumilos at hindi lamang umasa sa kapitan at kay Kangha sa hinaharap. Naniniwala siyang walang mawawala sa paghahanap ng gabay ni Kangha. Lumapit si Jung kay Kangha at ipinahayag ang kanyang hanggang maging kasing lakas niya at tinanong kung posible para sa karaniwang tao na makuha ang kanyang kapangyarihan. Ngumiti si Kangha at tiniyak sa kanya na posible ngang lumakas. Dinala ni Kangha si Jung at ang grupo sa kabundukan at dinala sila sa parehong lugar kung saan siya nagsanay. Nagtanong si Jung kung nagsanay si Kangha sa pamamagitan ng pagmumuni-muni sa ilalim ng talon o pagkain ng kakaibang mga halaman at halamang gamot na sinagot ni Kangha ng oo. Nagulat si Jung na tama ang kanyang hula. Inihanda ni Jung ang kanyang sarili para sa pagsasanay at nagsimula ang grupo sa pagtayo sa ilalim ng talon, paghahagis ng mga suntok, pagbitin sa mga puno, pag-akyat sa mga bundok, at paghuli ng kanilang sariling pagkain. Sila ay nagsanay araw-araw at bawat miyembro ay nagpakita ng pag-unlad. Matapos marinig ang tungkol sa matinding pagsasanay na ginawa ni Kangha sa grupo sa loob ng 2 buwan, humanga si Kibong. Pagkatapos ay hiniling ni Jung kay Kibong na umasa sa kanila mula ngayon, na sinagot naman ni Kibong na palagi siyang umaasa sa kanila.
Sa narinig ito, naging emosyonal ang grupo habang pinagmamasdan ni Kang Ha. Kuntento siya sa pag-unlad ng grupo sa loob ng 2 buwan. Habang si Kim Ki-bong ay nasa loob ng Moth Chamber, sinamantala ng grupo ang oras upang mapahusay ang kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban at palakasin ang kanilang pagkakaisa bilang isang koponan. Sa isang lugar, may isang lalaking nag-check ng mga tala ng iba't ibang mga manlalaro, kasama si Yui. 3 tao ang pumasok sa silid at ipinahayag ng lalaki ang kanyang pagkadismaya sa kanila. Gayunpaman, tiniyak ng isang babaeng tinatawag na Ebony-Eyed Witch na itatama nila ang mga bagay at agad na pupunta sa South Korea. Samantala, inilipat ng hukbo ang mga labi ng Fire Dragon at iniulat ng chopper escort sa convoy ang tungkol sa paparating na lagusan. Matapos pumasok ang unang truck na may kargang bangkay ng Fire Dragon sa lagusan, biglang bumagsak ang pasukan. Sinabihan ng mga tao sa truck na ang iba ay kukuha ng isang ditor, at sumang-ayon ang driver na magpatuloy. Gayunpaman, nakakita sila ng isang katulad na truck sa kanilang harapan na nagdulot ng kalituhan sa kanila. Matapos maramdaman na may mali, nagpasya ang driver ng truck na nagdadala ng mga labi ng Fire Dragon na tingnan ang sasakyan at buksan ang cargo area. Sa kasamaang palad, sila ay inambus ng mga tao sa loob. Sinagot ng leader ng mga hijacker ang radyo ng mga sundalo at sinabi ang oras na lalabas sila sa lagusan. Maya-maya, nakakita ang chopper escort ng truck na lumalabas sa lagusan at inutusan ng iba na sundan ang ruta, hindi alam ang mga pangyayaring naganap sa loob ng lagusan. Samantala, pinalabas ng mga hijacker ang orihinal na truck palabas ng lagusan. Sa parehong oras, si Sanggang ay dumadalo sa isang kaganapan nang mapansin niya na ang mga tao sa paligid niya ay nasa ilalim ng isang charm spell. Napagtanto niya na ito ay gawa ng isang mataas na kasanayang magician. Nakita niya pagkatapos ang isang taong pamilyar sa kanya, ang Shield Guild's Guildmaster na si Park Yerem, na lumitaw sa kanyang harapan. Tinanong ni Yerem si Sangryong kung bakit gusto niyang patalsikan ang kanilang guild. Sinagot ni Sanggang na ang guild ay gumawa ng mga krimen at kailangang parusahan. Pagkatapos ay tinanong ni Yerem kung isasangkot din ni Sanggang ang kanyang sarili, at pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan. Sinabi ni Sanggang na kapag may nagkasala, sila ay arestuhin at paparusahan anuman ang kanilang katayuan. Sumagot si Yerem na nanatili pa rin si Sanggang na mayabang at umalis na nagsasabing hindi na siya makapaghintay at talagang gusto niyang makipaglaban sa kanya. Paglingon ni Sanggang, wala na si Yerem at ang mga tao sa ilalim ng spell ay nakawala na. Agad niyang inutusan ang kanyang tauhan na tawagin ang Security Division. Samantala, matagumpay na natalo ng grupo ni Kibong ang mga halimaw na ikinamangha niya. Tinataya niyang kaya na nilang pigilan ang mga low-rank dungeon break kahit wala siya. Gayunpaman, tumanggap sila ng utos na magtipon sa headquarters dahil ang mga labi ng Fire Dragon ay ninakaw. Sa isang hindi pinangalanang gusali sa labas ng Seoul, nagtipon ang mga general ng Republic of Korea's Third Army, mga opisyal ng gobyerno na responsable sa National Defense and Security, at si Captain Kim Ki-bong ng Special Dungeon Management Team para sa isang pulong. Ang agenda ay nakatuon sa kaso ng ninakaw na bangkay ng Fire Dragon at ang hindi autorisadong pagpasok ng Shield Guild's Master na nananatili sa ibang bansa. Ipinakita sa grupo ang mga larawan ng hindi kilalang grupo na nagnakaw ng bangkay, pagdating nila sa bansa, at pag-disable ng mga kamera. Ipinaalam din sa kanila na ang deception magic ng Guildmaster ay napakalakas na nalaman lang nila na nakapasok siya sa bansa pagkatapos i-check ang CCTV footage. Ipinahayag ni Sangryang ang kanyang pagkadismaya sa seguridad ng bansa na madaling nalusutan. Alam ni Sanggang na gumaling ang kakayahan ni Yam at malakas ang kanyang deception magic para makontrol ang buong paliparan. Tinanong niya ang kasalukuyang kinaroroonan ng bangkay ng Fire Dragon at ipinaalam na pinag-aaralan pa rin nila ang CCTV footage ng mga kalsada. Gayunpaman, alam ng mga magnanakaw ang mga lokasyon ng mga kamera at nagawa nilang sirain ang mga ito na nagpapahirap sa kanilang pagsubaybay. Nagalit si Sangryang at iminungkahi ang paggamit ng iba pang kamera tulad ng nasa mga sasakyan at maging sa mga telepono ng mga tao. Isang lalaki sa pulong ang nagmungkahi na unahin ang paghahanap sa bangkay ng Fire Dragon dahil nababahala siyang maaring dalhin ito sa ibang bansa at magkaroon ng negatibong epekto sa kanila.
Ang halaga ng bangkay ng Fire Dragon ay itinuturing na napakalaki at imposibleng lagyan ng halaga dahil walang bansa o organisasyon ang opisyal na nakalinis ng 8-star dungeon noon. Kinilala ni Sangang ang pag-aalala ng mga tao tungkol sa bangkay ng Fire Dragon, ngunit binigyang diin niya na wala silang ibang opsyon. Dahil si Kibong lang ang available para tugisin ang Shield Guild's Master, nagpasya si Sangang na i-assign si Kibong na makipagtulungan sa National Intelligence Agency para tugisin ang Guild Master habang si Kangha at ang natitirang koponan ay makikipagtulungan sa militar para matrack down ang ninakaw na bangkay ng Fire Dragon. Binibigyang diin ni Sangang ang kahalagahan ng dalawang insidente at ang paglutas sa mga ito nang hindi umaasa sa ibang mga guild. Isang tao ang nagpahayag ng pag-aalala tungkol sa pagharap ni Kibong sa Shield Guild Master ng mag-isa. Tinawag ni Sangang ang isang ahenteng si Goju na ipinakilala ang sarili kay Kibong. Nagtaka ang ilang tao sa bigla niyang pagdating. Kinwestiyon ng direktor ang desisyon ni Sangang na tawagin si Goju nang hindi iniuulat sa kanila. Nagpaliwanag si Sangang ng pangangailangan ng sitwasyon. Nagduda ang iba tungkol sa tulong na maibibigay ni Agent Goju kay Kibong. Paalala ng direktor ang isang taong tinatawag na Tamer na nagawang ilikas ang mga mamamayan ng Sangnam sa kaligtasan ng walang mga casualty sa panahon ng labanan ng Sangnam. Napag-alamang si Tamer ay isang 18 anyos na babae na inatas ang maging ahente sa National Intelligence Service. Kilala si Tamer bilang guwa at itinuturing na pinakamagaling na veteranong ahente sa Intelligence Service na nagtatrabaho sa kanyang tunay na pangalan. Pagkatapos ng pulong, ipinahayag ni Kangha ang kanyang pagkadismaya nang malamang hindi siya makakasama kay Kibong sa kanilang susunod na misyon. Lumapit si Goju at nagpakita ng pagkamausi sa kay Kang, ngunit napansin ni Kangha ang isang bagay tungkol sa kanya at mabilis na nagtago sa likod ni Kibong. Ngumiti si Goju at nagkomento tungkol sa pagkabit ni Captain Kim sa isang bata, ngunit itinutuwid ang sarili at sinabing hindi masyadong angkop na tawaging bata si Kangha. Nagulat si Kanggo na alam ni Goju tungkol sa kanya habang nalilito si Kibong sa kanilang usapan. Ang Island of Heavenly Evil ay isang kilalang bilangguan na walang nakatakas ng buhay. Dito nakakulong si Park Terem. Dumating ang isang grupo sa pasukan at tinanong ng mga gwardya ang kanilang mga pangalan. Ipinahayag ni Park Yerem na sila ay mula sa Shield Guild at sinabi na hinahanap niya ang kanyang nakakabatang kapatid. Hindi mapigilan ng mga sundalo sa isla ng Heavenly Evil ang progreso ng Shield Guild dahil sa mga kakayahang mahika ni Yerem. Naguluhan ang mga sundalo kung paano nakarating ang grupo sa isla dahil kailangan nilang dumaan sa maraming checkpoint. Pinatay ni Yerem ang mga sundalong hamarang sa kanilang daan. Habang sila ay umuusad, hinarang sila ng mga manlalaro at sundalo, pero binalaan sila ni Yerem na tumabi. Gayunpaman, sinabi ng isang manlalaro na handa sila at inactivate ang isang spell na nag-neutralize sa deception magic ni Yerem at nag-deploy ng mga battle drone. Hindi naman nagpakita ng takot si Yerem at tumawa lamang. Samantala, nagising si Terem dahil sa mga sigaw sa labas ng kanyang silid at isang manlalaro ang sumugod sa pintuan. Binati ng grupo ni Yerem si Terem nang pumasok sila sa silid. Makalipas ang ilang sandali, dumating sina Kibong at Goju sa bilangguan na nasa mga guho. Naka-receive ng notification si Kibong mula sa system na walang mga nakaligtas sa loob, na kanyang ibinahagi kay Goju nang tanungin niya kung paano niya nalaman. Ipinilit ni Kibong na pumasok muna siya. Sa loob, natagpuan nila ang mga katawan ng mga sundalo at manlalaro. Nagsummon si Goju ng mga daga sa paligid, na ikinagulat ni Kibong, subalit tiniyak sa kanya ni Goju na mga kaibigan sila. Si Goju ay isang tamer, isang tao na may kakayahang makipag-usap sa mga hayop o halaman na parang mga kaibigan. Ito ay isang pambihirang kakayahan kahit sa mga manlalaro. Tinanong ni Kim Kibong ang system kung ano ang ginagawa ni Goju at sinagot ito na nakikipag-usap siya sa mga hayop. Sinabi ni Goju kay Kibong na ayon sa mga daga, pagkatapos patayin ang lahat, nakatakas ang Shield Guild sa bilangguan at tumungo sa kanluran. Sigurado siya na kahit magaling si Yerem sa deception, imposible itong lokohin ang lahat. Nagtataka si Terem kung paano nakapasok si Yerem sa bansa at nababahala na hahabulin sila ni Sangang. Binalaan siya ni Yerem na huwag tawaging kapatid si Sangang, na tinawag itong walang utang na loob at inaakusahan na pinagtaksilan sila. Nang tanungin ni Terem kung ano ang susunod nilang gagawin,
Tumawa lamang si Yerem at sinabing malalaman niya ito sa lalong madaling panahon. Ipinahayag niya ang galit sa Korea dahil sa pagtatrader sa kanila at nangakong paparusahan ang lahat ng sangkot, lalo na si Sanggang at ang kanyang mga tagasunod. Nagduda si Terem sa kanilang kakayahang talunin si Kim Ki-bong kung muli silang maglaban. Akala ni Yerem na naging duwag si Terem habang wala siya, pero iginigiit niyang dapat silang pumunta sa ibang bansa. Hindi rin siya naniniwala na matatalo ni Yerem si Ki-bong. Ngunit nagulat siya sa lakas ni Yerem nang siya'y hawakan nito at nagtataka kung palagi bang ganito kalakas si Yerem. Ibinunyag ni Yerem na hindi na siya katulad ng dati at tiyak na walang makapipigil sa kanya. Gumamit si Goju ng mga ibon para matukoy ang lokasyon ng Shield Guild at tinanong ni Ki-bong tungkol sa master ng Shield Guild. Inilarawan ni Yerem ang master bilang isang nakakatakot na tao, isa sa mga unang na-awakened at mas malakas at mas malupit kaysa kanino paman. Dagdag pa niya na hindi nag-aatubili ang master na isakripisyo ang mga sibilyan para lumakas at pumatay ng mga halimaw. Nagulat si Ki-bong na may isang taong tulad nito na kayang kumilos ng walang pagtitimpi, ngunit ipinaliwanag ni Goju na ganoon lang talaga noon. Dumating sina Ki-bong at Goju sa lokasyon ng Shield Guild at ginamit ni Ki-bong ang system para matukoy ang mga tao sa loob ng bodega. Nagmungkahi siya ng plano para mabawasan ang casualties at makakuha ng impormasyon, na nagdesisyong umatake mula sa kanang bahagi. Nagulat si Goju sa kakayahan ni Ki-bong na tukuyin ang eksaktong bilang at lokasyon ng mga tao sa loob ng bodega. Pumasok sina Ki-bong at Goju sa bodega at agad na napansin ng dalawang gwardya na umatake sa kanila, ngunit nagsummon si Goju ng isang pusa na nagpainto sa kanila. Habang hinahanap ni Nakangha at ng kanyang grupo ang bakas ng bangkay ng Fire Dragon, may pagdududa ang Vice Captain sa ginagawa ni Kangha na pag-amoy sa lupa. Ngunit itinuro ni Kangha ng may kumpiyansa ang isang direksyon. Samantala, natalo ni Goju ang mga bantay at nakatagpo nila sina Yerem at Terem, na nagulat sa paggamit ni Goju ng salitang, "Firma," para tukuyin si Yerem. Nagalit si Yerem dahil binalaan na niya si Goju na huwag gamitin ito. Kinuha ni Yerem ang isang return stone at nagbantang papatayin sina Goju at Sanggang. Bilang tugon, inutusan ni Goju ang kanyang pusa na umatake upang pigilan si Yerem, ngunit nag-transform ang dalawang kasama ni Yerem sa mga halimaw at madaling natalo ang pusa. Nakita ni Ki-bong na ang mga halimaw na ito ay katulad ng mga halimaw na nakita nila sa loob ng dungeon. Inasar sila ni Yerem na pigilan siya kung kaya nilang talunin ang mga halimaw. Ang dalawang halimaw ay umatake kay Goju. Mabilis na nawasak ni Ki-bong ang mga halimaw at dali-daling sumugod kay Yerem na nag-a-activate ng return stone. Inatake ni Ki-bong si Yerem at nasira niya ang barrier ni Yerem, pero nakatakas pa rin sina Yerem at Terem gamit ang return stone. Nagduda si Goju na may plano sina Yerem, ngunit naniwala si Ki-bong na hindi sila nakalayo at naghanda siyang habulin sila. Dumating sina Yerem at Terem sa Xianjianguo, kung saan nagulat si Yerem sa lakas ni Kung at nagsuka ng dugo. Sa kabila ng kanyang kondisyon, tiniyak niya kay Terem na ayos lang siya at pinakiusapan itong magpahinga. Dumating ang direktor ng Shield Guild, si James Lee, at sinabi sa kanya na ang mga mercenaryo na may dala ng bangkay ng Fire Dragon ay naroon na sa lungsod. Napansin ni James na lumakas si Yerem at sinabi niyang gagawin niya ang lahat para maging mas malakas. Tinanong ni Yerem si James tungkol kay Kim Ki-bong at sinabi ni James na bigla na lang lumitaw si Ki-bong isang araw, at hindi nagtagumpay ang Shield Guild na i-recruit siya. Sinubukan nilang patayin si Ki-bong dahil itinuturing nila itong banta pero nabigo rin sila. Dagdag pa ni James na namatay ang kapatid at ama ni Ki-bong sa isang dungeon break, at ang kanyang ina ay nasa koma. Tinanong ni Yerem ang relasyon ni Ki-bong kay Sanggang. At sinagot ni James na wala namang namamagitan sa kanila. Nagduda si Yerem sa pahayag ni James at naniwalang may ibinigay si Sanggang kay Ki-bong. Gumamit si Yerem ng spell para maapektuhan ang mga tao sa paligid at idineklara na ito ay simula pa lamang ng mangyayari.